Hair loss? Oh no! Isa din ba kayo sa nakakaranas nito gaya ko? Sa video na to, malalaman natin kung ano-ano ang mga sanhi at mga dapat gawin para maiwasan ito at maibalik ang dating sigla ng ating buhok. Pero bago ang lahat, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong tips. Ang buhok ay may malaking bagay na ginagampanan sa ating pisikal na anyo. Kaya talaga namang nakakapaisip sa araw-araw na makikita mo ang pagkalagas nito sa bawat pagsuklay mo. Maraming dahilan ang pagkalagas ng buhok. Ilan dito ay stress, medication, coffeeholic, aging, poor diet, pagkahilig sa matatamis, madalas na pagpapasalon, scalp hair disease. Kaya naman, naghanap ako ng mga mabisang paraan, hindi mo na kailangang gumastos ng mahal para manumbalik ang kapal ng ating buhok. Kalimitan, makikita mo lang ito sa kusina mo. Narito naman ang ilang natural home remedies na maaari nyo magamit. Ito ay ang olive oil, aloe vera, nyog, gugo, avocado, itlog, lemon, sibuyas, honey, patatas, at green tea. Number 1. Olive oil. Ang olive oil ay mayaman sa vitamin A, E, at fiber na nakakatulong sa elasticity ng buhok. Pinabawasan din ito ang hair breakage, shrinkage, at frizz ng buhok. I-apply lamang ito sa buhok at ibabad ng 30 minuto. Banda 1, maaaring mo itong gawin isang beses sa isang linggo. Number 2. Aloe vera. Ang aloe vera ay mainam sa pagpapakapal ng buhok. Meron din itong antifungal properties na nakakatulong sa paglilinis ng anit. Sa vitamina gaya ng vitamin C, E, B12, folic acid, at choline na nakakatulong sa pagsasaayos ng buhok. Hiwain ang dahon ng aloe vera at kunin ang gel nito. Ipahid sa anit at ibabad sa loob ng 30 minuto. Banlawan ito. For best result, gawin ito 2 to 3 times a week. Number 3. Nyog. Ang nyog ay mayaman sa lauric acid, vitamin C, E, B1, B3, B5, B6, at protein na nakakatulong sa pag-moisturize at pagkaiwas sa hair fall. I-blend lamang sa 2 cups na tubig ang laman ng niyog at iinit ng bahagya. Palamigin ito at ipasahe sa anit. Ibabad ito sa loob ng 45 minuto at banlawan. Gawin ito once a week. Number 4. Gugo. Ang gugo ang pangunahing gamit ng ating mga lolo at lola nung araw. Magpapatibay ito at nagpapakapal ng buhok. May nabibili pa rin ito ngayon online. Paraan ng paggamit. Ibabad ito sa tubig hanggang sa lumambot. Kusot-kusotin ito at piga-pigain. Pigaan ito ng 2 kalamansi at salain. Isalin sa container at maaari nang gamitin. Number 5. Avocado. Ang avocado ay mayaman sa vitamin E na mahusay sa ating buhok. Nakakatulong ito sa kabuuang kalusugan ng ating buhok. Paghaluin lamang ang kinayod na avocado at isang pirasong itlog at ipahid sa buhok. Ibabad ito sa loob ng 30 minuto. I-shampoo at banlawan. Gawin ito once a week. Number 6. Itlog. Ang itlog ay may high levels of protein na nakakatulong sa ating buhok, maging sa ating buong katawan. Paalala, kung ikaw ay may allergy sa itlog, huwag mo na itong gawin. Ang itlog ay mayaman sa lecithin na nakakatulong sa pag-moisturize at pananatili ng sigla sa ating buhok. Kumuha lamang ng 1 hanggang 2 itlog. Patakan ito ng hanggang 3 patak ng lemon juice. Haluing mabuti at ipahid sa buhok. Makakatulong ito sa hair growth sa inyong anit. Mayaman din ang itlog sa lecithin. Ibabad ito sa loob ng 30 minuto. I-shampoo at banlawan. Number 7. Lemon. Ang lemon ay puno ng nutrients tulad ng flavonoids, calcium, magnesium, pectin, at vitamin C.
Papalakas ito ng produksyon ng collagen. Ang acid na taglay ng lemon ay hinihigpitan ang follicles ng buhok para di malagas. Ang isang kutsarang lemon ay haluan lamang ng 2 kutsarang langis ng niyog. Paghaluing mabuti at i-apply sa anit. Hayaan ito sa loob ng 1 oras. Banlawan, gawin ito once a week para ma-maximize ang hair growth. Paalala, huwag magbilad sa araw habang naka-apply sa buhok mo ito para di masira ang iyong hair cuticle. Number 8. Sibuyas. Nakakaiyak ba? Pero ang kahalagahan nito sa ating buhok ay nakaka-amaze. Pinapaganda nito ang tubo ng ating buhok, pinapatibay at mas pinadadali ang paglago. Balatan at hiwain lamang ang 2 piraso ng sibuyas. Ilagay sa blender at i-process. Ang onion juice ay imasahe sa anit ng circular motion at ibabad sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay i-shampoo ng maayos para matanggal ang amoy at banlawan. Gawin ito once a week. Number 9. Honey. Ang honey na produkto ng mga bees galing sa nectar ng iba't ibang bulaklak ay may antimicrobial properties na pumapatay sa mikrobyong nakasiksik sa anit na siyang dahilan ng paghina ng kapit ng buhok. Pwede mo itong i-combine sa iba't ibang uri ng hair mask, gaya ng honey and avocado hair mask, honey and coconut milk hair mask, honey and apple cider hair mask, honey with potato and lemon hair mask, honey with lemon hair mask, honey and oatmeal hair mask, honey with yogurt hair mask, honey with aloe vera hair mask. Sa magkakaparehong proseso, pagsamasamahin lang ang mga ingredients, haluing mabuti, at ipahid from root to tip. Ibabad ito ng 30 minuto o higit pa bago banlawan. For best result, gawin ito kahit once a week. Number 10. Patatas. Marami ang hindi nakakaalam na ang patatas ay nagtataglay ng mga bitamina at mineral gaya ng vitamin C, D, at iron na importante sa pagpapatubo ng bagong buhok. Narito ang proseso kung paano mo siya gagamitin. Balatan ang patatas at gadgadin. Maaari din gumamit ng blender. Hiwain ng maliliit ang patatas saka isa lang sa blender. Kapag nagadgad na, pigain ang patatas gamit ang malinis na tela. Ang nakuhang katas ng patatas ay imasahe sa anit at sa mismong buhok kung marami ang katas na ginawa. Ibabad ito sa loob ng 20 to 30 minutes at banlawan ng maayos. Maaari mo itong gawin 1 beses sa 1 linggo. Number 11. Green tea. Ang green tea ay mayaman sa polyphenols at meron itong bioactive compound na nakakatulong sa hair growth. Sikapin pa din natin kumain ng masustansyang pagkain, hindi lamang para sa ating buhok, kundi para palakasin din ang ating immune system. Kung busy naman kayo at may budget, may mga produkto din na organic at epektibong gamitin. Iwasan na natin matatapang na kemikal na nakakadamage sa ating buhok. Sana'y nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may ibang idea pa kayo tungkol sa topic natin, comment down para makapagbigay tips sa ibang mama na kagaya ko. Dahil sa mga natural home remedies na ito, unti-unti ko na ibalik ang dating kapal at tibay ng aking buhok.